Noong unang panahon, sa isang malayong nayon na napapaligiran ng malalagong puno at malinaw na ilog, may isang dalagang nagngangalang Lyra. Si Lyra ay kilala sa buong nayon dahil sa kanyang busilak na puso at di matatawarang kabaitan. Palagi siyang handang tumulong sa sino mang nangangailangan, maging tao man o hayop. Ang kanyang mga magulang ay mga simpleng magsasaka at itinuro sa kanya ang kahalagahan ng pagmamahal sa kalikasan at sa kapwa. Isang araw, habang namamasyal si Lyra sa tabi ng ilog, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng isang puno ng akasya. Tila malalim ang iniisip nito at may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Nilapitan siya ni Lyra. "Magandang umaga po, Lola. Bakit po kayo nalulungkot?" Magalang na tanong ng dalaga. Tumingin sa kanya ang matanda at ngumiti ng bahagya. "Magandang umaga rin, iha. Ako si Diwa, ang diwata ng ilog na ito. Matagal na akong nalulungkot dahil unti-unti nang nawawala ang kislap at buhay ng aking ilog. Ang mga tao ay hindi na nag-iingat. Nagtatapon sila ng basura at pinuputol ang mga puno sa paligid. Dahil dito, nagkakasakit ang mga isda at natutuyo ang mga halaman." Habang nagsasalita ang diwata, pumatak ang isang luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito isang ordinaryong luha. Pagpatak nito sa lupa, ito ay naging isang kumikinang na ginto. Nagulat si Lyra sa kanyang nakita. "Lola, ang iyong luha, naging into." Tumanggo si Diwa. "Oo, iha. Ang bawat luhang pumapatak mula sa aking mga mata dahil sa kalungkutan ay nagiging ginto. Ngunit hindi ito kayamanang na dapat ikatuwa. Ito ay simbolo ng sakit na nararamdaman ng kalikasan." Naantig ang puso ni Lyra sa narinig. "Naiintindihan ko po, Diwa. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para tulungan kayong maibalik ang sigla ng ilog." Mula noon, sinimulan ni Lyra ang kanyang misyon. Kinausap niya ang bawat pamilya sa kanilang nayon. Ikinuwento niya ang tungkol kay Diwa at sa mga gintong luha nito. Ipinaliwanag niya kung bakit nagiging marumi ang ilog at ano ang masamang epekto nito sa kanilang lahat. Ang ilog ay nagbibigay sa atin ng tubig, pagkain at buhay. Kung pababayaan natin ito, tayo rin ang mawawalan, sabi ni Lyra sa kanila. Sa una, marami ang hindi naniwala. May mga nagtatawa pa at sinabing gawa-gawa lang niya ang kwento. Ngunit hindi sumuko si Lyra. Araw-araw, makikita siyang naglilinis sa tabi ng ilog. Namumulot siya ng plastik, bote at iba pang basura. Nagtanim din siya ng mga bagong puno sa pampang para mapigilan ang pagguho ng lupa. Dahil sa kanyang ipinakitang determinasyon at kabutihan, unti-unti nang napansin ng mga tao ang pagbabago. Nakita nila kung gaano kalinis ang bahagi ng ilog na inaalagaan ni Lyra. Ang mga bata na dati naglalaro lang ay nagsimula na ring tumulong sa kanya. Sunod-sunod na ring sumama ang mga magulang nila. Isang hapon, nagkaroon ng malaking pagpupulong sa nayon. Nagkaisa ang lahat na magtulungan para linisin at pangalagaan ang buong ilog. Nagtayo sila ng basurahan, nag-organisa ng lingguhang clean-up drive at gumawa ng mga patakaran laban sa pagtatapon ng basura at pagpuputol ng mga puno. Isang hapon, habang naglilinis ang buong nayon, muli nang nagpakita si Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang lungkot sa kanyang mukha. Isang matamis na ngiti ang sumaylay sa kanyang mga labi. Habang pinagmamasyal niya ang mga taong nagtutulungan, isang luha ang muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito ginto. Ito ay isang ordinaryong luha. Isang luha ng kaligayahan. Pagpatak ng luha sa tubig ng ilog, bigla itong kuminang ng kakaiba.
Ang dating malabong tubig ay naging kristal sa kalinawan. Ang mga isda ay nagsibalikan at masayang lumangoy. Ang mga halaman sa pampang ay biglang nanariwa at namulaklak. Ang buong ilog ay muling nabuhay. Nagpasalamat si Diwa kay Lyra at sa buong nayon. Dahil sa inyong pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan, naibalik ninyo ang buhay ng aking ilog. Tandaan ninyo, ang tunay na yanan ay hindi ginto, kundi ang malinis at masaganang kalikasan na ating tahanan. At mula noon, hindi na nakita ang mga gintong luha. Ngunit ang alaala nito ay nagsilbing paalala sa lahat na ang bawat patak ng pag-aalaga ay nagdudulot ng buhay at kasaganahan. At si Lyra, ang dalagang may busilak na puso, ay kinilalang bayani ng kanilang ilog. Ang kanyang kwento ay patuloy na isinasalaysay sa mga susunod na henerasyon. Isang kwento ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga burol na laging nababalat sa ulap, may isang batang nagngangalang Leo. Si Leo ay isang masayahing bata, pero mayroon siyang isang lihim. Sa tuwing nalulungkot, nagagalit o natatakot siya, nakakaramdam siya ng isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Para bang may isang maliit na bato sa loob ng kanyang puso na unti-unting lumalaki. Isang araw, habang naglalaro sila ng kanyang mga kaibigan ng taguan, hindi siya agad nahanap. Nang mag-isa na lang siya sa likod ng malaking puno ng akasya, nagsimula siyang matakot. Lumubog na ang araw at dumidilim na ang paligid. Doon, naramdaman na naman niya ang bigat. Mas malaki, mas mabigat kaysa dati. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga ng maayos. Nang sa wakas ay mahanap siya ng kanyang mga kaibigan, hindi na siya makangiti. Ang bigat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan ang bigat. Naglaro siya, tumulong sa kanyang nanay sa hardin, at nagbasa ng kanyang paboritong libro. Ngulit bawat kibot niya, naroon ang bigat, na para bang isang aninong laging nakasunod. Kahit ang pinakamasarap na mangga na pinitas ng kanyang tatay, ay tinawalang lasa. Sa paaralan, napansin ng kanyang guro na si Ginang Reyes na tahimik si Leo. Hindi na siya nagtataas ng kamay para sumagot at madalas ay nakatingin lang sa bintana. Isang hapon, pagkatapos ng klase, tinawag siya ni Ginang Reyes. Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng silid-aralan. "Leo, napapansin ko, parang may mabigat kang dinadala," malumanan na sabi ni Ginang Reyes. Hindi agad nakasagot si Leo. Nahihiya siyang sabihin ang tungkol sa bato sa kanyang puso. Baka isipin ng guro niya na kakaiba siya. "Alam mo ba, Leo?" Pagpapatuloy ng guro. "Lahat tayo ay nakakaramdam ng mabigat na damdamin paminsan-minsan. Ang tawag doon ay mabibigat na damdamin. Lungkot, takot, galit, normal lang iyan." Nag-angat ng tingin si Leo. "Talaga po? Akala ko po ako lang." Ngumiti si Ginang Reyes. "Hindi. Ang mahalaga ay matutunan natin kung paano ito pagaanin. Gusto mo bang subukan natin?" Tumanggo si Leo. "Isipin mo ang bato sa puso mo," sabi ng guro. "Anong kulay nito?" "Madilim po. Kulay abo," sagot si Leo. "Okay. Ngayon, huminga ka ng malalim. At habang humihinga ka palabas, isipin mong unti-unting nagiging mas maliwanag ang kulay ng bato." Sinunod ni Leo ang sinabi ng guro. Huminga siya ng malalim at habang ibinubuga ang hangin, iniisip niya ang batong abo na nagiging kulay puti. Paulit-ulit niyang itong ginawa. Sa bawat paghinga, pakiramdam niya ay nababawasan ng bigat. Ang susunod na hakbang, sabi ng guro, ay ang pag-uusap. Kapag may mabigat kang nararamdaman, subukan mong ikwento sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Pwedeng sa nanay mo, sa tatay mo, o sa akin. Kapag sinasabi natin ang ating nararamdaman,
para na rin nating inilalabas ang bigat mula sa ating puso. Pag-uwi ni Leo, nakita niya ang kanyang nanay na nagdidilig ng mga halaman. Medyo kinakabahan siya, pero naalala niya ang sinabi ni Ginang Reyes. Lumapit siya sa kanyang ina. "Nay, pwede po ba tayong mag-usap?" tanong niya. Umupo sila sa hagdanan at doon, ikinuwento ni Leo ang lahat. Ang tungkol sa bigat, sa batong lumalaki, sa takot niya nung naglalaro sila ng taguan. Habang nagsasalita si Leo, naramdaman niyang unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang nanay ay nakikinig lang. Paminsan-minsan ay tumatango at hinahaplos ang kanyang likod. Nang matapos siyang magkwento, yakap siya ng kanyang ina ng mahigpit. "Salamat sa pagsabi sa akin, anak. Huwag mong kakalimutan ang andito lang kami palagi para sa'yo. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat na yan ng mag-isa." Mula noon, hindi nahayaan ni Leo malumaki ang bato sa kanyang puso. Sa tuwing nararamdaman niya ang pamilyar na bigat, humihinga siya ng malalim. Pagkatapos, hahanapin niya ang kanyang nanay, tatay o si Ginang Reyes para magkwento. Minsan, sinusubukan din niyang iguhit ng kanyang nararamdaman. Naguguhit siya ng mga madilim na ulap at pagkatapos ay idadagdag niya ang isang maliwanag na araw sa kabila nito. Natuklasan niya na habang mas madalas niyang kinikilala at pinapangalanan ng kanyang nararamdaman, mas mabilis itong nawawala. Ang lungkot ay hindi na isang malaking bato. Ito ay nagiging isang patak ng ulan na dumadampit lang at nawawala rin. Ang takot ay hindi na isang madilim na anino. Ito ay nagiging isang hamog na natutunaw sa sikat ng araw. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, nakita ni Leo ang kanyang kaibigan na si Maya na nakaupo mag-isa sa ilalim ng puno. Malungkot ang mukha. Nilapitan niya ito. "Maya, okay ka lang? Mukhang may mabigat sa puso mo," sabi ni Leo. Nagulat si Maya pero dahan-dahan siyang tumanggo. Umupo si Leo sa tabi niya. "Alam mo, ganyan din ako dati. Gusto mo bang pag-usapan natin?" At doon, sa ilalim ng puno ng akasya, ibinahagi ni Leo ang kanyang natututunan. Hindi niya inalis ang lungkot ni Maya, pero sinamahan niya ito. Ipinakita niya rito na hindi ito nag-iisa sa nararamdaman. At habang nag-uusap sila, unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Maya. Naintindihan ni Leo na ang pagkakaroon ng mabigat na puso ay hinding kahinaan. Ito ay parte ng pagiging tao. Ang tunay na lakas ay nasa pag-alam kung paano ito pagaanin sa pamamagitan ng paghinga, pag-uusap, at pagtulong sa iba na pagaanin din ang kanila. Ang kanyang puso ay hindi na binibigtan ng mga bato. Sa halip ay napuno ito ng pangunawa, tapang at pagmamahal. At sa maliit na baryo na napapaligiran ng mga burol, hindi na lang si Leo ang marunong magpaalis ng bigat sa puso. Dahil sa kanyang simpleng pagbabahagi, natuto ang iba pang mga bata na ang pinakamabigat na damdamin ay nagiging magaan kapag ito ay pinagsasaluhan. Salamat sa panonood at pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong pambata. Hanggang sa muli!